Char! Hello mga kababayan, this is Rock, and you are watching again my short vlog for our today's short episode. Today is Tuesday guys, yes, February 12. Tama ba? At alas 2 na ito ng hapon ngayon dito sa Dubrovnik. So pauwi na ako ng bahay galing ng duty. First week again natin bumalik from our vacation. So, yeah, pauwi na po tayo ngayon ng ulan. Supposed to be, pupunta ako ng bangko ngayon. Oo, may lalakad na naman tayo sa bangko. So, dehado na ako sa oras. So, baka bukas na lang, since panghapon ako bukas, maaga ako pupunta ng bangko. Ayan. So, naisipan ko, matwentuhan na lang ulit tayo. Habang tayo naglalakad pa uwi. So, samahan niyo ako umuwi. Magkamustahan tayo. Kung kamusta ba ang isang linggong pag-work ulit natin. So, after vacation, ano yung mga realization ulit kami sa buhay. Ayan, so that will be our content for today. But before anything else, if you haven't subscribed, if you are new to this channel, please help me to reach 13,000 subscribers. We are almost 13K guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. Thank you so much guys. Ay, alam ko talaga, ayoko na kayo magpanahon. So, buti na lang talaga, meron akong ka-duty, nakakausap ko. Kasi talagang nakaka-homesick. Alam niyo, galing ako ng bakasyon ng 2 weeks. Tapos pagbalik ko, normal naman. Pero yung mga extra mile pang trabaho na ginagawa ko dati, hindi ko na talaga matandaan. Tapos, dahil ko pa yung umuwi ng Pilipinas. Kasi hindi naman ako umuwi. Pero feel ko umuwi ako sa atin. Kaya ganun, as in, homesick talaga. Pero yun nga, the normal naman kasi sa mga kababayan natin, sa mga OFWs na nahuhomesick. Lalo na kapag ganitong panahon, tingnan nyo naman, diba? Walang tigil ang ulan, araw-araw umuulan. Yes, tapos malamig, hindi medyo busy, yan ganun. So, talagang kanina sabi rin sa katrabaho ko, Mom, ang tawag ko sa kanya. Kasi parang ano ko na siya rin, mother dito. Saka nanay na rin siya. I miss home, Mom. Bigla niya ako niyakap. Ayun. Mom! Ganon. So, normal naman ko. At saka ano yung dito buti na nga lang talaga may nakakausap ako, nakakapagsalita, nakakapag-rawat skin ng konti. Pero yung heart to heart talk na, hindi ko na kaya mag-rawat skin noon. So, ayun. Usap kami about life, ganyan. So, ang sarap lang talaga na may mga katrabaho kang ganon. Meron ka na kakausap about that, homesickness, tapos, wala lang. Tungkol sa buhay lang yung pinag-uusapan. Ganon yung gusto kong mga katrabaho. Hindi ibang tao. Kundi buhay. Yun ang mga gusto kong katrabaho talaga. Anyways, ang dako ng chika. Ayan, wait lang. So, doon sa isang link ko dito, kamusta na? Kamusta na mga naghihintay ng mga working permits? Lumabas na po ba ang inyong mga visas? Ayan. So, ako, bangko po ulit yung ilalakad ko. Kasi nga, yung ATM ko ay mag-expire ng April. So, bukas na lang ako pupunta. At para medyo hindi ako maghahuli sa oras. Kasi alas 3, nagko-close yung mga bangko dito. Magtututorty na. So, sa Ortan ko gusto pumunta dahil kilala ko yung mga tellers doon. Sabi ko, dehado. Kasi ito pang umuulan. Ayan. So kayo guys, kapag ganyan, lalo na sa mga nakailang taon na dito, aware dapat kayo sa expiration ng ATM nyo. Kahit pas may nagkasabi sa inyo, automatic naman nire-renew yun. Diyos ko, nadala na talaga ako. Hindi, pumunta talaga ako ng bangko kasi ayoko na maulit nangyari sa akin. Baka mamaya expire ng card dito pala, bigla nag-close yung account, diba? May mga ganong thoughts na ako. So bukas, pupuntahan natin yan. So kayo, kamusta? Nakaraos ulit ang isang linggo na paghihintay. Kayo ba ay I hope guys na habang naghihintay kayo sa atin, kung nasa naman kayo ngayon, ikapit nyo lang paghihintay ninyo. Alam ko na di ba nga dami-dami, lalo na talaga this week ko, sumabog talaga lalo yung mga inbox ko. Kasi nga, nagkagulo-gulo na, nagkaroon tayo ng misinterpretation pagdating sa language requirement. Ayan. So, malinaw naman guys, doon sa requirement na yun, ang maapektuhan nun ay yung po mga magre-renew. Okay, sa mga first time po pupunta dito, huwag kayo magpapanik. Huwag kayo di ko sure kung saan yung napapanood, saan yung napabasa na mga papunta dito, kailangan na rin mag-exam. Okay, wala pa po.
Okay, hindi siya kasama sa nire-revise o sa amendments sa batas. Talagang sa mga magre-renew kapag kayo po ay naka 1 year na. Pangalawa, yung batas pong nababasa ninyo, yung mga language requirement, yan po ay sa mga magre-renew pagkatapos wala pa pong exact date kung kailan siya totally ipapublish. Yes, ang amendment sa batas, it will be mandatory. Actually, mandatory na, oo. Pero, hindi pa po siya published as a law. Okay? Kasi, doon tayo nagkaroon ng misinterpretation. Yung sa language requirement will be mandatory. Is mandatory. Pero yung kabuuang context ng Aliens Act, yung mga batas for the foreign workers, ay hindi natin medyo na-analyze. Okay? So, ito, klaruhin lang natin base sa pagkakaintindi ko dun sa batas. Ha? Sa pagkakaintindi ko po, okay? Yung language requirement na isinusunod po dito, mga kabayan, ay hindi po yan single rule. Hindi yan isang batas lang na walang tawag dito, walang ibang kasamahan. Okay? Yan po ay nasa under ng Aliens Act. Wait lang, ilibay lang ako. So, doon sa Aliens Act ngayon, kasama na dyan yung mga language requirement, yung pagta-transfer ng mga employer, yung pagtagal ng release ng mga working permits, nandoon siya sa ilalim ng batas ngayon. Okay? So, kumbaga, pa siya, hindi pa siya totally enforceable kasi nga, doon sa kasamahan ng language requirement, meron pang nire-revise. Okay? So, wag again sa mga nandito na rin na more than 1 year. I'm not sure ha, hindi po ako sigurado, pero dito sa Dubrovnik, wala pa naman po. Wala pa. And hindi pa po enforceable yung language requirement. Ha? Huwag tayong magpanik kasi ikaka-stress nyo. Lalo na ngayon, ang tagal-tagal na rin yung mga release ng mga working permits dito. Tapos, may mga nagme-message din, Sir, pati po ba yung mga last year mga apektuhan? Actually guys, ever since naman, hindi man ever since, kahit last 2 years ago, oo, makaramihan na talaga ng mga working permits ay matagal na ma-release. Yes, so I think, apektado na rin talaga tayo. Ito yung 2 years ago, parang doon nagsimula yung, sorry, yung matagal na releasing ng mga permits dito. So, magiging normal na lang siya. And, sabi ko nga, ibigay nyo lang po yung timeline ng 6 to 9 months. Oo, sa paghihintay. And, ayun, talagang magtiwala lang kung alam naman yung sa sarili ninyo, nag-apply kayo sa legit na agency, diba? Huwag yung questionin yung capability ng mga agency ninyo. Lalo, alam nyo marami naman napapaalis, diba? Hindi lang po talaga sabay-sabay lumabas yung mga working permits. Kahit sabay-sabay kayo, may mga kabatch kayo nauna sa inyo, kesyo sabay-sabay kayo nagpasa ng mga requirements, diba? So, ikapit nyo lang guys, maghihintay na tayo. Hinihingal na ako. Ayan, ano pa yung mga concern ninyo? Ano ko nababasa? Wait lang. Recall ako ng mga nababasa ko sa message yung sa working permits nga, yung local hire dito. Dito sa Dubrovnik guys, actually natanong ko din sa police, nag-renew ako, gaano po katagal yung maximum na release ng permits dito? 3 months. So, at talagang ang dami na, nung simula talaga nag-vlog ako dun about sa bangko ko, bukod sa mga friends ko, ayan, ang dami rin pala nakaka-experience ng ganun. Kaya akala ko talaga ako lang main character. Oo, kaya Diyos ko, ang hassle talaga kapag inabutan kayo ng processing ng permits niyo dito, tapos may notice kayo sa bank na bigla mag-freeze yung account niyo kasi kailangan niyo mag-update ng documents, di ba? Apaka stressful, lalo na kung kailangan nyo magpadala ng pera sa Pilipinas. Kaya kayo guys, kung may mga gano'n na kayo notice, i-withdraw na muna yung mga pera ninyo, abisuhan muna yung family sa Pilipinas na may ganitong scenario. Okay? Hindi po mawawala ang mga pera ninyo. Yan po ay naka-freeze lang dahil kailangan nyo mag-update ng KYC. Know your customer. Yan yung mga documents like your new TRC, passport, anything. Kailangan i-update yung details sa bangko. Okay? Nakaraos naman tayo ng isang araw. Actually, kahit winter, busy pa rin ako eh. Pero itong talaga, ayoko talaga ng panahon. Nakakasenting ko yung panahon. Inaaliw ko na lang yung sarili ko. Lapit na ako sa bahay, guys. Kasi, ito rin napansin ko eh. May mga napatinod sa akin. Bakit po kaya, sir? May mga negative na
kababayan natin nagpo-post about dito, ganyan. Normal naman din yun, guys. Oo. Huwag natin i-invalidate yung experience nila. Kasi may mga pagkakataon na hindi pinapalad, may ibang pagkakataon na pupunta sila sa employer na, alam mo yun, abusado, diba? So, I understand why some people are, telling their experience. Kasi, like yung sasabi sa inyo rin, hindi naman langit ang Croatia. Hindi naman tayo puro pasarap dito. Talagang may mga pagkakataon sa buhay natin na we have to experience something like that and we should respect it. Kung ano man yung opinion ng ibang tao pagdating sa kanilang experience dito, respect lang natin. Pero sabi ko nga, iba kasi tayo ng experience, guys. Oo. Kumbaga, siguro, if you will ask me, mamimili ako sa tao o sa mga komentong babasahin ko na lang. Lalo na ako rin naghihintay na mag-working permits, ganun. So, it's up to you. Ikaw ang magdadecide kung ano yung gusto mo makita. So, at saka, hindi naman perfect na experience lang ganun. Ay, ito yung naman experience mo. Marami rin mga Pinoy dito ang umasenso. Marami mga Pinoy dito ang nakalala. Diba? Marami mga Pinoy dito ang masaya sa work, compared sa work, di ba? So, ako, I must say, hindi perfect yung trabaho ko. Hindi perfect yung trabaho ko, guys. But, talagang tinanggap ko sa sarili ko na ito yung posisyon na ibigay sa akin ni Lord ngayon. And naniniwala pa rin ako someday yung mga sacrifices ko dito ay magiging worth it. Yeah. Hindi naman sa hindi naman ako inaabuso, guys. So, kumbaga, normal din naman talaga si tao na maburn out ka, di ba? Meron kayong misunderstanding ng mga katrabaho mo, sa trabaho, yung workload. Normal yun. Oo. Yun yung mindset ko. I just put myself in a situation like this na ito yung will ni Lord sa akin. And pinapa-experience sa akin ni Lord to kasi meron siyang preparation na better than this. Mga ganun ba? Oo. So, yun lang. Yun yung mindset ko. Ay, tapos, yun, diba? Talaga, ang swertihan ng talaga na naka 3 years na. Hopefully, makapag-verify na ako ng contract, makabakasyon sa atin. Kasi 5 taon na akong di umuwi. Kaya gusto ko talaga umuwi sa atin for vacation. Lapit na ako sa bahay, guys. Lapit na ba dito? Ako. Nagawa kasi yung daan dito. Lubak-lubak. Nakakatakot lang ang tao. Huwag natin. Patay naman. Ay, naku. Anyways, alam niyo guys, ang saya matuto ng language. Oo, talagang very supportive sa akin yung mga katrabaho ko. Tinatry ko makipag-usap sa kanila ng talagang complete sentence kahit hindi perfect. Basta sabi ko, slowly lang, pumalo lang tayo. Ayun, basta, try nyo mag-aral. Saya. Okay guys, ayan, nakauwi na po tayo ng bahay. Ayun, sinampay ko nandito. Kasi nakatapat siya sa heater. Ayan. So, wait lang. Open ko lang to. Ayan. So, I hope na short vlog lang naman to. Oo. I hope na nag-enjoy kayo sa ating short vlog for today. Salamat sa pagsama po sa akin sa ating pag-uwi dito sa ating apartment. And yes, so bukas ako pupunta ng bangko. Naway sipagin ako bukas, please. Kasi panghapon ako bukas. So, medyo mahaba-haba pa yung time ko. Yeah, i-edit ko to. And naka-premium na to hopefully din bukas. 11 AM. Again guys, please help me to reach 13,000 subscribers. Maraming salamat po. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo, yan ang ating maging short content sa ating next vlog. Again, guys, kapit lang. Oo, I hope to meet you all dito sa Croatia. Malapit na lumabas ang mga working permits and visas ninyo. Okay, so again, see you soon dito po sa Croatia. Ciao! Anong magagawa?